Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. Ikaw ba ay napunta dito sa video natin dahil naranasan mo yung kinatatakutan ng mga Filipino ang ma-offload sa immigration? Or baka naman ikaw ay naghahanda, nanonood ka ng video and naghahanda ka para sa upcoming flight mo and para maiwasan yung offload na nangyayari sa immigration. So nasa tamang video ka po, nasa tamang channel ka. Kasi for this video, meron po akong i-share sa inyo na experience, immigration experience po ng isang viewer natin. And for sure, makakatulong po ito sa inyo para sa preparation. And at the same time, magbibigay po ako ng tips para maiwasan itong nangyari sa kapwa natin, Filipino. So hindi po ito gawa-gawa na story. Ito po ay reality. Talagang na-experience po ito ng kababayan natin. Alam ko hindi lahat ng Filipino ay aware about sa offload sa Philippine immigration. Kasi kahit ako, nung nag-travel po ako before, wala akong kaalam-alam na meron palang offload sa immigration. So nalaman ko lang po ito na ako na mismo ang na-offload sa immigration, na nasabi ko na lang talaga, ay, nangyayari pala to sa immigration. May mga ganito palang pangyayari. So eto na nga po yung comment niya. Ako po, nung kami ng friend ko mag-travel, tinanong ako if may work. Sabi ko meron. Meron ako lahat, ID. So meron siyang company ID, meron siyang COE or Certificate of Employment, meron din siyang payslip transaction ng online salary, at meron din siyang ATM. And then sabi niya, hinanap sa akin conversation ng ka-workmates ko at group chat, latest at old, napakita ko na. So, hinanap sa kanya yung conversation niya ng mga ka-workmates niya at saka yung group chat na latest at saka old. So, naipakita niya po yun lahat kasama yung mga other proof of employment niya. Tapos, hinanap sa akin, affidavit of support. Wala ako nun. Ayun, na-offload pa din ako. Naiwan ako ng friend ko. Siya lang nakaalis. So, meron na siyang proof of employment, ATM, pero ang hinanap po sa kanya is affidavit of support. So wala siya nun, na-offload po siya, pero yung kaibigan niya ay nakaalis. 'Di ba? Imagine, excited kang mag-travel kasama ang friend mo. And then, akala mo matutupad na yung pangarap mo na makapag-travel abroad, 'di ba, mag-tour international, tapos bigla na lang itong mawawala sa isang iglap lang and in the last minute. Kung kailan na magpa-flight ka na talaga, doon talaga siya nangyari. Yung in-expect mo na magkakasama kayo ng kaibigan mo ng travel, pero yung ending pala, siya lang yung nakaalis and ikaw ang naiwan sa Pilipinas. I know the feeling talaga. Sa experience ko, talagang na mental block ako that time. Hindi ko alam kung ano bang next na gagawin. And sa isip ko, makakaalis pa ba ako? And paano na yung ticket? Anong mangyayari sa ticket? So, grabe yung mental damage talaga sa offload na experience. Sa totoo lang, mental damage and mental and emotional damage. And alam mo yun, waste of time and waste of money, yung expenses na nagastos mo, yung ticket, lahat, yung effort, and then ang ending ay walang mangyayari. So bakit nga ba siya hinanapan ng affidavit of support? Na-employed naman siya, meron naman siyang work, meron naman siyang source of income sa Philippines. So pag-uusapan po natin yan. Kailan ba hahanapin ang affidavit of support and guarantee? So actually marami na akong na-share na experiences, offload. Madalas po talaga yung offload experiences na sinishare sa akin is about affidavit of support. Yun po madalas yung hinanap sa kanila. Bakit sila hinanapan nun? Dahil hindi enough yung financial capacity nila, hindi sila nakapag-provide ng sufficient or enough na financial capacity to travel or to support their travel. So kapag ganun po, maghahanap po ang immigration ng sponsor. And kailangan yung sponsor, siya yung mag-provide ng affidavit of support. So, hindi ibig sabihin na meron ka ng source of income, meron kang trabaho sa Pilipinas ay, financial capable ka na mag-travel.
titingnan po nila kung sapat ba yung sahod mo, sapat ba yung salary mo na gastusan yung travel mo. So, hindi ko alam kung ano yung dineclare nitong kababayan natin, kung nag-declare ba siya na merong nag-support sa kanya or nag-declare ba siya na self-funded. Kasi once na mag-declare po kayo na, for example, meron po akong relatives na nag-support sa akin para sa travel na to. Yung auntie ko po yung nag-book ng ticket. Sa auntie ko po ako magi-stay doon pagdating sa abroad. Kapag ganun, hahanapan po kayo talaga ng affidavit of support. And kapag sasabihin nyo naman na self-funded, kayo yung gagastos ng travel, pero hindi enough yung pera nyo sa bangko. Hindi enough yung pinakita nyo na financial means sa immigration officer. So once na nakita nila yon na hindi enough, hindi mo kayang isupport yung sarili mo financially doon sa ibang bansa, hahanapan ka po ng affidavit of support. So ang question ngayon, magkano ba kasi dapat yung pera mo para sa travel? 'Di ba? So actually, ang immigration, wala po silang binigay na specific amount kung magkano ba yung kailangan mo sa ibang bansa. So, ang sinasuggest ko po sa mga clients ko ay make sure to have a $100 per day na budget doon po sa ibang bansa. Per day po yun, $100. So, i-convert nyo na lang po yun sa peso, 100. Kung magkano yung $1 to peso. So, in-convert nyo po yung $100. And so, i-times nyo po yun kung ilang days kayo magi-stay sa ibang bansa. For example, 5 days kayong magi-stay. So, $100 times 5, $500. Meaning, kailangan meron kang $500, at least meron kang $500 sa bangko mo. And, dapat yung ticket mo is confirmed talaga, and dapat yung hotel mo is paid. Para makita ng immigration na talagang ready na yung ready na yung travel expenses mo. Paid na yung accommodation mo, paid na yung ticket mo. So, ang kailangan mo na lang is yung budget mo, yung pagkain, yung travel expense mo, lahat. So, ayun po yung masuggest ko, $100 per day. Pero, hindi pa rin po yun siya mag-guarantee kahit na meron kang malaking amount sa bank account mo. Kung for example, hindi mag-match yung mga sagot mo doon sa mga documents na pinapakita mo, maghihinala yung immigration sa'yo na baka isa ka sa biktima ng human trafficking, or na-recruit ka sa mga illegal recruiters, or makita ng immigration na hindi talaga genuine yung purpose of travel mo. Yung sinabi mo sa kanila magtutour ka, pero nahinalaan ka ng immigration, nakitaan ka ng reason na iba pala yung gagawin mo doon sa ibang bansa. So kapag ganun po, ay possible po talaga, yun yung maging reason na ma-offload po kayo. So ngayon, ano ba ang dapat gawin kapag na-offload na para merong chance na makaalis ulit the next time na mag-travel? So kapag na-offload po kayo, habang nasa immigration pa lang po kayo, habang kausap niyo pa yung immigration officer, magtanong po kayo kung ano ba talaga yung reason ng offload and ano yung dapat nyong gawin na para makapag-travel kayo ulit. But of course, dapat kalma po yung pag-approach nyo, kalma yung pagtanong nyo. Kailangan pa rin yung respeto kasi yung mga immigration officer natin ay ginagawa lang po nila yung trabaho nila. So, may respeto pa rin. Itanong niyo po talaga kung bakit kayo na-offload, bakit hindi kayo makaalis, and ano yung dapat nyong gawin, ano yung mga documents na dapat nyong ihanda na para makapag-travel kayo ulit. So, kung for example, wala po kayong na-receive from them na slip, kasi sa experience ko nung na-offload ako, meron akong natanggap sa kanila na slip, and doon po nakasulat yung kailangan kong i-comply kapag mag-flight ulit ako. So, kung wala kayong na-receive nun, humingi kayo, hanggat maaari humingi po kayo sa kanila para kapag mag-flight po kayo ulit, yun po yung ipapakita nyo sa kanila na yun na lang ang kulang nyo. And kapag na-comply nyo yun, napakita nyo sa kanila, mataas na po yung chance na makaalis po kayo ulit. So, ganun po. Huwag kayong mahiyang magtanong talaga. Once na na-offload kayo, habang nasa immigration officer kayo, kailangan, alam niyo yun, yung parang ma-explain man lang sa inyo kung bakit kayo na-offload. Hindi yung
na-offload kayo, and then okay na yun, hala. Tapos magtatanong na lang kayo sa sarili nyo, bakit ako na-offload? And hindi nyo na alam kung ano ba ang dapat i-comply the next time na mag-travel. So, mas okay po talaga na magtanong kayo sa immigration na nag-offload sa inyo kung ano yung reason and kung ano ba ang dapat gawin sa next na travel. Para magkaroon po kayo ng assurance na kung ano yung gagawin, alam nyo yung gagawin at kung meron pa bang chance na makaalis. And ito din po, isa pang tips ko din po para sa inyo. Kung sa tingin nyo po na parang hindi sapat yung financial capacity nyo, mag-isip kayo or maghanap kayo ng someone na pwedeng mag-sponsor sa inyo and mag-provide ng affidavit of support para sa inyo. So kahit na kayo ay employed and meron na kayong savings, meron kayong source of income, pero kung sa tingin nyo hindi ito enough, then maghanap na kayo, parang mag-ready na kayo just in case lang naman na hanapin ito sa immigration. Meron agad kayong maipakita sa kanila. And dapat po mag-match yung mga sagot nyo sa immigration officer doon po sa mga documents na ipapakita nyo sa kanila. Dapat confident kayo sa documents nyo and alam nyo, familiar kayo sa kung ano man yung gagawin nyo doon sa ibang bansa. Dapat familiar kayo sa itinerary nyo. Kasi posible po talaga yan siyang itanong ng immigration kung ano ba yung gagawin mo doon. Saan ka magtutour? Bakit ka doon magtutour? Anong meron doon? So possible kasi ganun yung mga questions sa immigration. And kapag nakita nila na kinabahan ka, as in sobrang kinabahan ka, mas lalo po silang magtatanong sa'yo kasi parang ano kasi yan yung parang may tinatago ka. So, tatanungin ka ng tatanungin hanggat sa sasabihin mo yung totoo. So, kung ikaw na familiar mo na kung ano yung gagawin mo doon, familiar ka na sa travel mo, kasi nakaplano na lahat, and kung totoo talaga yung purpose of travel mo, masagot mo sila ng maayos. Hindi mo kailangan matakot. Hindi natin kailangan matakot sa immigration kung legal yung travel natin, legal yung mga documents natin, and kumpleto yung mga requirements natin. Kailangan confident po kayo sa mga requirements na bit-bit nyo. Para makita po yun ng immigration and para maging smooth ang inspection nyo sa Philippine Immigration. So yung tanong kung possible pa ba makaalis, for example, kung wala talagang sponsor, hindi ma-provide yung affidavit of support, possible pa bang makaalis? Yes, posible pa po. Pwede pa po kayong mag-try na mag-travel as long as maipakita nyo sa immigration na kaya nyong isupport ang travel nyo financially. Meron kayong pera, meron kayong source of income na magagamit nyo talaga yung makakapag-support sa travel nyo. So yun po yung kailangan yung i-prove sa immigration. So mag-provide kayo ng bank statements, bank certificate. Kung meron kayong credit card, mas maganda, makakatulong po yun kung meron po kayong credit card. And yung proof of source of income nyo. So yun po yung mga importanteng documents na posibleng hanapin. So sa mga magko-comment dito na bakit sa akin hindi ako hinanapan, passport lang, ticket lang. So good for you, you are very lucky na ganyan lang po yung hinanap sa immigration kasi ang daming nagko-comment sa akin na ayun nga, na hold, kahit nga yung previous clients ko, na hold sa immigration, kung ano-anong mga pinagtatanong, kung ano-anong mga hinanap. Pero thanks God ay nakaalis naman sila successfully. Though meron akong isang client na na-offload dahil yun siya, very complicated din yung situation niya. Friend lang yung sponsor niya, friend. So, pero nag-declare siya na meron siyang relative sa destination niya. So, ayun, hinanapan siya ng affidavit of support na galing sa relative niya. So, nakaalis naman po siya the next na nag-flight ulit siya kasi kinomply niya yung ni-required ng immigration. So, ganun po. Hindi lahat porket yung nakita nyo sa video ay successful, smooth yung travel, ay posibleng ganun din ang mangyari sa atin. Hindi po, case by case. Depende po yun sa case natin, depende sa documents na ipapakita natin sa immigration, depende sa travel record ng relatives natin before kasi posible din yun siyang magiging konektado sa atin once na meron tayong relatives na nag-overstay. And pupunta tayo doon sa country kung saan yung relative natin. Possible na yun din po yung magiging case
or magiging reason na baka i-hold tayo or worst, ma-offload tayo. Prepare all the required documents and be confident sa travel mo and sa mga requirements mo. So kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!